Gabi na akong umuwi galing sa trabaho, at mga tira-tira na lang ang inabot ko. Sabi ng biyenan ko, hindi raw niya obligasyon na pagsilbihan ang kanyang manugang. Ngumiti lang ako. Kung gayon, kinakansel ako na ang 80,000 na buwan ng allowance mo. Tapos na rin ang obligasyon ko. 9:00 ng gabi, huling umikot ang mga gulong ng sasakyan ko, bago tuluyang huminto sa underground parking ng aming marangyang kondo sa Bonifacio Global City, BGC. Pinatay ko ang makina at binalot ng katahimikan ang loob ng sasakyan, na tanging ang tunog lang ng sarili kong pagod na paghinga ang bumasag. Sumandal ako sa upuan, at mariing ipinikit ang aking mga mata. Sinusubukang alisin sa isip ko ang mga naglalarong numero at graphs na kanina pa bumabagabag sa akin. Ang posisyon ko bilang sales director ay nagbibigay sa akin ng sweldong pinapangarap ng marami, pero inuubos din ito ang bawat patak ng enerhiya ko. Mga labang apnong oras na shift, maiinit na meeting, mga biglaang business trip, lahat ito ay naging bahagi na ng buhay ko. Sa mga oras na ito, ang tanging gusto ko lang ay isang tahimik na sulok, mainit na hapunan, at isang gabi ng mahimbing na tulog, nang walang bangungot ng trabaho. Pero alam ko, sa pagbukas pa lang ng pinto ng aming unit sa ICA, 25 palapag, ang katahimikan ang pinakamalaking luho na hindi ko kailanman mararanasan. Bitbit ang mabigat kong laptop bag, kinaladkad ko ang aking mga paa papunta sa elevator. Ang malamig na ilaw ng LED ay tumanglaw sa aking mukha sa salamin, isang mukhang minsan ay hindi ko na makilala. Pagdating ko pa lang sa tapat ng pinto, bago ko pa man maipasok ang susi, rinig na sa hallway ang ingay ng video game, at ang mga tawanan at sigawan. Nagpigil ako ng buntong hininga, at binuksan ang pinto. Isang nakakapanlumong eksena, na naman ang bumungad sa akin. Sa gitna ng aming eleganteng sala, ang asawa kong si Daniel ay tutok na tutok sa 40-inch na TV. Mabilis na pumipindot sa controller ng kanyang console. Walang tigil ang bibig niya sa kasisigaw dahil sa excitement. Suot niya ang komportabling pambahay, mukhang puno ng enerhiya, na parang buong araw siyang walang ginawa kundi magpahinga. Sa katabing single sofa, ang biyenan kong si Aling Pilar ay malakas na nagkokomento habang nanonood ng teleserye sa kanyang iPad. Sa paanan niya, nakahiga sa sahig ang hipag kong si Laura, nakalive sa Instagram at nag-online selling ng mga damit. Ang matinis niyang boses ay naglalarawan ng mga damit na, panigurado, hindi naman galing sa sarili niyang bulsa ang pinambili. Wala ni isa sa 3 taong ito ang nakapansin sa pagdating ko. Masyado silang abala sa kani-kanilang mundo. Isang mundong puno ng sarap at walang inaalala. Isang mundong itinayo mula sa aking pawis at luha. Tahimik kong hinubad ang aking sapatos, at inilapag ang bag ko sa isang gilid. Ang pagkalam ng sikmura ko ang nagtulak sa akin dumiretso sa kusina. Sanay na ako. Sanay na akong hindi sinasalubong. Sanay na akong naghahanap ng sarili kong kakainin pagkatapos ng nakakapagod na araw. Ngunit ang nakita ko sa kusina ng gabing iyon ay sumagad sa limitasyon ng aking pasensya. Sa ibabaw ng marble na counter, kung saan dapat ay may maayos na hapunan, ay mayroon lamang isang aluminum tray na may lamang isang mangkok ng bahaw, malamig at matigas na kanin. Sa tabi nito, sa isang porselanang pinggan, walang laman na karne o isda kundi mga tinik ng bangus na sinimot hanggang sa buto, nakakaawa at nakakapanlumo. At para pandagdag, isang mangkok ng sabaw. Isang malabnaw na sabaw na may iilang piraso ng gulay at ilang tuyong hibi dread, shrimp, na lumulutang sa ibabaw. Nanlamig ang buong katawan ko, nag-init ang aking mga tainga. Hindi na ito simpleng pagwawalang bahala. Isa itong pambabastos, isang tahasang panghihiya. Hindi lang sila kumain ng nauna. Sinadya nilang itira sa akin ang mga basurang ito bilang patunay ng lugar ko sa pamamahay na ito. Nakatayo lang ako roon, nararamdaman ang pag-akyat ng galit sa aking lalamunan. Ano ba ang isinakripisyo ko para sa pamilyang ito? Ano ang mga tinalikuran ko para lang suklian ng tinik ng isda at lantad na pambabastos? Huminga ako ng malalim. Sinusubukang patatagin ang aking boses. Binuhat ko ang tray, at tahimik itong inilapag sa center table sa sala, eksakto sa harap ng biyenan ko. Natigil ang tunog ng video game ni Daniel, ang teleserye ni Aling Pilar, at ang live selling ni Laura. 3 pares ng mata ang tumitig sa akin, at pagkatapos ay sa kaawa-awang tray ng pagkain sa mesa. Mama, ito ba ang hapunan ko? Tanong ko nang may nakakagulat na hinahon. Tiningnan ni Aling Pilar ang tray, at pagkatapos ay ako. Nakangiwi ang mga labi sa pandidiri. Wala siyang kahit anong bakas ng pagsisisi. Aba,
Yan ang tira mo. Kung ginagabi ka ng uwi galing sa trabaho, yan lang ang aabutan mo. Ano pa bang gusto mo? O gusto mong mamatay kami sa gutom kakahintay sa'yo, para lang pagbigyan ng kamahalan mo? Wala naman akong hinihiling na may maghintay sa akin. Pero sana man lang itinabihan niyo ako ng maayos na pagkain. Wala ba akong karapatang kumain ng maayos, pagkatapos kong magtrabaho buong araw? Ang tanong kong ito ang naging mitsa, para sumabog ang galit niya. Inihampas ni Aling Pilar ang iPad sa mesa. Biglang tumayo, at dinuro ako sa mukha gamit ang kanyang matinis na boses. Anong sinasabi mo? Porket nagtatrabaho ka, akala mo kung sino ka na. Kung kumikita ka ng pera, responsibilidad mong buhayin ang bahay na ito. Pumasok ka sa pamilyang ito, bilang manugang ko, kaya dapat alam mo kung saan ka lulugar. Kung late ka, ikaw ang humanap ng paraan, at huwag kang umasa na ipaghahanda ka pa ng biyenan mo. Linawin natin to. Hindi ko obligasyon na pagsilbihan ang manugang ko. Hindi ko obligasyon na pagsilbihan ang manugang ko. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong dumurog sa ulo ko. Ang lahat ng pasensya, lahat ng sakripisyo, at ang pangarap kong bumuo ng isang masayang pamilya nitong nakalipas na 3 taon ay nagkadurog-durog. Akala ko, kapag nagpakumbaba ako, kapag nakiayon ako at nakisama, rerespetuhin nila ako. Pero nagkamali ako. Para sa mga taong sanay lang tumanggap, ang utang na loob ay walang kwenta. Ang sakripisyo mo ay itinuturing nilang obligasyon. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang lalaking nananatiling nakaupo sa sofa na tinatawag kong asawa. Tiningnan ko ang hipag kong nakangisi. Isang pakiramdam ng pait at galit ang nag-aalab sa loob ko. Pero nakakapagtaka, hindi ako umiyak. Matagal nang natuyo ang mga luha ko. Sa halip, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Ang ngiti kong iyon ay nagpakaba sa kanilang tatlo. Si Aling Pilar, na handa na sanang magbitaw ng panibagong mga pang-iinsulto, ay natigilan. Bakas sa mga mata niya ang gulat at kaunting pag-aalala. Sa gitna ng nakakasakal na katahimikan, tahimik kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bag. Dumausdos ang mga daliri ko sa screen, at binuksan ang banking app. Nang hindi inaalis ang paningin sa nagbabagong reaksyon ng aking biyenan, hinanap ko ang auto-transfer section. Nakita ko ang nakaschedule na paglipat ng AU 80,000 sa account ni Ginang Pilar Rodriguez tuwing unang araw ng buwan. Pinindot ko ang cancel. Lumabas ang confirmation message sa screen. Are you sure you want to cancel this scheduled transfer? Nang walang pag-aalinlangan, pinindot ko ang accept. Isang mahinang beep ang tumunog mula sa telepono ko. Asterisk. Transaction successful. Asterisk. Inangat ko ang aking ulo, lalong lumapad ang aking ngiti. Tiningnan ko ng diretso sa mga mata si Aling Pilar. Ang boses ko ay kasing lamig ng aking ngiti, malinaw at buo ang desisyon. Tama ka, Mama. Wala kang anumang obligasyon na pagsilbihan ako. Huminto ako. Pinagmamasdan kung paano namutla ang mukha niya. Kaya simula sa oras na ito, malaya na rin ako sa obligasyon kong maging ATM niyo. Ang GAO 80,000 buwan-buwan ay opisyal na ring kanselado. Quits na tayo. Ang kwento ng aking buhay, ng paghihimagsik ng isang asawang labis na nagsakripisyo, ay nagsisimula pa lamang. Magbubukas ba ang matapang na desisyong ito ng bagong kabanata para kay Lucia? O mas lalo siyang isasadlak nito sa isang matinding giyera laban sa sarili niyang pamilya? Bago tayo magpatuloy, nais kong ibahagi na ang kwentong ito ay gumagamit ng malikhaing pamamaraan upang makapaghatid ng kwentong kapupulutan ng aral, lalo na patungkol sa halaga ng kalayaan, pagpapahalaga sa sarili, at lakas ng kababaihan sa modernong lipunan. Binalot ng nakakabinging katahimikan ng kwarto. 3 taon. Eksaktong 3 taon na ang nakalipas simula nang pumasok ako sa bahay na ito bilang asawa ni Daniel, bilang manugang ni Aling Pilar. 3 taong pamumuhay sa isang dramang ako mismo ang sumulat, isang drama tungkol sa pagsasakripisyo at pagyapak sa sariling karangalan. Dati, naniniwala ako na sapat ang pag-ibig para baguhin ang lahat, na kaya nitong gawing masunurin ang isang malakas at independenteng babae, handang umurong upang hayaang kuminang ang kanyang lalaki. Pero malaki ang pagkakamali ko. Isang nakamamatay na pagkakamali. Ang sakripisyo ko ay hindi nagbunga ng respeto. Sa halip ay pinatabalang nito ang kanilang kasakiman at pagkamakasarili araw-araw. Nakaupo ako sa kama ko, tuwid ang likod, binabalewala ang pabigla-biglang pagkalampag at pagsigaw ni Aling Pilar sa labas ng pinto. Buksan mo ang pintong ito.
Anong sinabi mo? Walang hiya ka. Nagre-rebelde ka ba? Naging mabilis at malakas ang paghampas sa pinto, pero ang ingay na iyon ay hindi na kayang pumasok sa utak ko. Sa isip ko, nagpa-flashback ng slow motion ng araw, kung paano nagsimula ang trahedyang ito. Nakilala ko si Daniel sa isang company party. Empleyado siya sa ibang departamento, isang lalaking maaliwalas ang mukha, malumanay magsalita, at medyo mahiyain. Ang pagkamahiyain niyang iyon ang nagustuhan ko. Sa isang corporate na mundong puno ng mga tuso at mapagsamantala, ang sinseridad ni Daniel ay parang sariwang hangin. Mabilis kaming nahulog sa isa't isa. Ang pag-ibig namin noon ay dalisay, walang bahid ng material na bagay. Minahal ko siya dahil sa kabaitan niya, at minahal niya siguro ako dahil sa aking determinasyon at kasipagan. Noon, ako ay isang department head, at siya ay simpleng empleyado lang. Ang agwat sa aming posisyon at sweldo ay malaki na. Ngunit nabulag ako ng pag-ibig at binaliwala ito. Nang magdesisyon kaming magpakasal, gumawa ako ng isang bagay na naging pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Gamit ang perang inipon ko mula sa ilang taong pagkayod, binili ko itong luxury condo unit, isang 100 SQ.M. na bahay na may tanawin ng buong siyudad ng BGC. Isang pag-aari na nagkakahalaga ng higit sa 50 milyon. Nakatayo ako sa gitna ng kondo na amoy bagong pintura pa. Puno ang puso ng kaligayahan at mga plano para sa aming hinaharap. Pero biglang pumasok ang isang matinding pag-aalala. Ano ang iisipin ni Daniel? Ang sweldo niya noon ay hindi man lang umaabot ng 30,000 kada buwan. Paano siya papasok ng may dignidad sa ganitong karangyang bahay bilang asawa at haligi ng tahanan? Alam ko kung gaano kalaki ang pride o ego ng isang lalaki. Natakot ako na baka ma-insecure siya. Kaya para maprotektahan ang kanyang dangal, nagsinungaling ako. Mahal, may housing subsidy ang kumpanya namin para sa mga direktor. Nakuha ko ang kondo na to. Nang sobrang mura. Parang umuupa lang tayo ng maliit na halaga. Dito muna tayo tumira. At kapag nakapag-ipon na tayo, bibili tayo ng sarili nating bahay, okay? Sabi ko iyon nang may matamis na ngiti, habang kumakabog ang dibdib ko sa pagsisinungaling. Naniwala agad si Daniel. Niyakap niya ako ng mahigpit, kumikinang ang mga mata sa saya at pride. Ang galing talaga ng asawa ko. Wala siyang naging duda. Pati ang pamilya niya, nang bisitahin ang kondo, ay naniwala rin sa kwento. Hinawakan ni Aling Pilar ang kamay ko. Abot tenga ang ngiti. Habang ang mga mata niya ay nag-iiskan sa presyo ng bawat mamahaling muebles. Napakaswerte talaga ng Lucia namin. Mula nang magsama kayo ng Daniel ko, umangat ang karera niya, at nakakuha pa ng ganitong kagandang inuupahang bahay. At doon na nagsimula ang palabas. Ako, ang tunay na may-ari ng bahay, ay naging maswerteng nangungupahan lamang, at sila na hindi nag-ambag, kahit isang butil ng semento, ay biglang umasal na parang sila ang may-ari. Pagkatapos ng kasal, na-promote ako bilang sales director. Ang kita ko ay umabot na ng halos 40-50,000 net kada buwan. Pero itinago ko rin iyon. Sinabi ko lang kay Daniel na tumaas ng kaunti ang sweldo ko para hindi niya maramdamang naiwanan siya. Gusto kong manatili siyang komportable. Gusto kong siya pa rin ang mabait na lalaking minahal ko. Akala ko tama ang ginagawa ko. Hindi ko inakalang ang pagtatago ko ang pag-iingat ko sa kanyang hiya at ego ang naging pataba sa lupang pinagtubuan ng mga masasamang damo. Agad lumipat sina Aling Pilar at Laura sa amin pagkatapos ng kasal. Ang rason, para daw may kasama ako, at dahil kailangan ng isang matandang ina ang pag-aaruga ng kanyang anak. Hindi ako tumutol. Naisip ko, pakikisama, at utang na loob, na rin bilang manugang. Pero nagkamali ako. Hindi sila dumating para samahan ako. Dumating sila para magpasarap sa buhay. Nang malaman nilang malaki-laki ang kinikita ko, sinimulan nila akong ituring na minahan ng ginto. Hiniling ni Aling Pilar na bigyan ko siya ng 80,000 kada buwan para sa budget sa bahay. Isang nakakalukang halaga para sa 4 na matanda. Pero sabi niya, para raw iyon sa pagkain, mga bill, at pambayad na rin daw sa paglilinis niya ng bahay. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko ngunit pumayag ako, kahit alam kong wala naman siyang ginagawa. Bihira siyang magluto, at madalas nakasimangot pa. Ang inaatupag lang niya ay manood ng teleserye at mag-shopping. Tungkol naman kay Laura, ang pinakamamahal kong hipag, pagkatapos makagraduate sa kolehiyo ay idineklara niyang kailangan niya muna ng pahinga bago maghanap ng trabaho. At ang pahingang iyon ay umabot na ng 2 taon. Ginawa niyang personal na runway ang sala,
At ang supplementary credit card na ibinigay ni Daniel, na galing din naman sa bulsa ko, ay ginamit niya pambili ng kung ano-ano para sa kanyang online shopping addiction. Mga damit, bags, mamahaling makeup na nagkalat sa kwarto niya. Nang pasimple kong kausapin si Daniel tungkol sa kapatid niya, isinantabi lang niya ito. Bata pa naman siya. Hayaan mo na siyang maghanap ng trabaho sa sarili niyang oras. Hipag mo siya. Wala namang masama kung suportahan mo siya ng konti. Malaki naman sweldo mo. Oo, malaki ang sweldo ko. At dahil malaki ang sweldo ko, obligasyon ko na ibigay ang lahat ng gusto nila dahil sa pakikisama. Ang sakripisyo ko ay unti-unting naging responsibilidad. Ang kabaitan ko ay naging katangahan. Kinakain nila ang pinaghirapan ko, na parang karapatan nila iyon. Ngunit kailanman ay hindi nila ako binigyan ng kahit katiting na respeto. Minamaliit nila ako dahil sa paningin nila. Isa lang akong manugang na inuupa ang tinitirhan naming kondo. Hindi nila alam na bawat bloke, bawat aircon, at bawat ilaw sa bahay na ito ay katas ng sarili kong pawis. Namuhay silang parang mga linta, sa katawang dinidiri-dirian nila. Tumigil na ang mga katok sa pinto. Napalitan na ng mga pagmumura ni Aling Pilar at pekeng pag-iyak ni Laura. Narinig ko rin ang boses ni Daniel na sinusubukan silang pakalmahin. Pero wala ni isang salita siyang sinabi para ipagtanggol ako. Hindi niya kailanman ginawa iyon. Palagi siyang ganyan, isang duwag na nagtatago sa gitna. Pero ang timbangan ay laging nakakiling sa kanyang ina at kapatid. Ang ilusyon ng pag-ibig at masayang pamilya ay tuluyan ng gumuho sa loob ko. Hindi na ako ang Lucia, noong nakaraang 3 taon, ang inosenteng babaeng naniwala na pag-ibig ang lulutas sa lahat. Ang Lucia ngayon, matapos ma-corner, ay nadiskubre ang isang mapait na katotohanan. Ang sakripisyong walang kalakip na paggalang ay isa lamang pagpapatiwakal. At masyado nang matagal ang ginagawa kong pagpapatiwakal. Panahon na para bawiin kung ano ang akin, hindi lang ang pera, kundi ang aking dignidad at karangalan. Ang telenovelang ito ay kailangan ng matapos. At ako ang susulat ng huling kabanata. Nang gabing iyon, natulog ako ng napakahimbing. Unang beses sa loob ng 3 taon, na wala akong napanaginipang pambabatikos o mapangmatang mga tingin. Wala na ang pabigat sa aking mga balikat. Sa halip, may kakaibang gaan, isang malayang pakiramdam. Nang tumunog ang alarm ko ng 6:00 ng umaga, hindi ako nagkukumahog na bumangon para magluto ng almusal para sa isang pamilya ng mga walang utang na loob. Sa halip, tahimik akong pumasok sa banyo at nagbabad sa mainit na tub na puno ng bula. Tumingin ako sa salamin. Hindi na ako ang losyang na Lucia, na laging nagmamadaling magbihis ng lukot na damit pang opisina. Ang Lucia ngayon ay dapat maging iba. Gumugol ako ng halos 1 oras sa pag-aayos ng sarili. Pinili ko ang pinaka-eleganteng designer dress sa cabinet ko, isang damit na matagal ko nang binili pero hindi ko maisuot dahil baka sabihin ng biyenan ko na aksaya sa pera. Nag-makeup ako ng maayos, perpektong foundation, matalim na eyeliner, at matingkad na pulang lipstick. Nang huli kong tiningnan ang sarili ko sa salamin, nakita ko ang isang ganap na ibang babae, isang babaeng puno ng kumpiyansa, malakas, at alam ang sariling halaga. Hindi na ako ang anino sa sarili kong pamamahay, ako ang may-ari. At oras na para malaman nilang lahat. Eksaktong 7:30. Lumabas ako ng kwarto, dala ang bag ko. Kakaiba ang katahimikan sa sala. Siguro dahil sa pagsigaw kagabi, pagod na pagod silang lahat. Nakasara pa ang mga pinto ni na Aling Pilar at Laura, pati ang kay Daniel. Mas mabuti. Nang walang imik, isinuot ko ang aking heels. Ang tunog ng aking takong sa marble na sahig ay umalingaw-ngaw, klak-klak, matigas at punong-puno ng awtoridad. Binuksan ko ang pinto, lumabas, at malakas itong isinara. Ang kalabog ay parang isang deklarasyon. Ang simula ng isang hindi tahimik na araw. Nag-drive ako papunta sa isang sosyal na cafe sa BGC na nagsiserve ng mga paborito kong almusal. Nag-order ako ng eggs benedict, sariwang orange juice, at mainit na kapeng barako. Naupo ako sa tabi ng bintana. Tahimik na ninanamnam ang pagkain habang pinapanood ang mga nagmamadaling tao sa kalsada. Naramdaman ko ang lubos na kapayapaan. Ito ang buhay na nararapat sa akin. Isang buhay na ako mismo ang nagtrabaho, hindi para ipamigay sa mga taong walang kwenta. Nagkaroon pa ako ng oras magbasa ng ilang pahina ng libro. Isang nakagawian na matagal ko nang nakalimutan. Samantala, sa 25 palapag, isang matinding bagyo ang paparating. Kitang-kita ng imahinasyon ko ang mangyayari. Bandang 8:30,
Lalabas sina Aling Pilar at Laura sa kanilang kwarto, naghihikab. Pareho silang didiretso sa kusina. Umaasang may mainit na almusal na nakahanda na sa lamesa, gaya ng nakasanayan. Pero malamig at walang lamang kusina ang sasalubong sa kanila. Walang amoy ng bagong kape, walang mainit na pandesal, ni walang mainit na tubig, puro katahimikan at mga malinis na kalderong hindi nagalaw. Paniguradong sasabog sa galit si Aling Pilar. Ang bruhang yon, ang walang hiyang manugang na yon, nangahas siyang umalis nang walang niluluto? Gusto ba niyang mamatay tayo sa gutom? Sisigaw siya, habang si Laura ay magmamaktol. Mama, gutom na ako. Paano ako maglalive nito kung wala akong laman tiyan? Pagkatapos ay magigising si Daniel, maguguluhan sa walang kwentang kusina at sa nag-uusok na mukha ng kanyang ina at kapatid. Nasaan si Lucia? Tanga-tangahang itatanong niya. Sasagot si Aling Pilar. Nagre-rebelde ang asawa mo. Umalis. Tawagan mo at pauwiin mo rito ngayon din. Pero hindi nila ako makokontak. Dahil blinak ko na ang mga numero nila kagabi. Dahil sa gutom at galit, mauubusan ng pasensya si Aling Pilar. Kalimutan mo na siya. Mamamatay ba tayo kung wala siya? Pupunta ako sa palengke at bibili ng pagkain. Akin na ang pera. Ilalahad niya ang kamay niya kay Daniel, isang pamilyar na eksena. Pero laging walang dalang cash si Daniel. Wala akong cash, mama. Gamitin mo na lang yung ATM mo. At doon magsisimula ang totoong drama. Babalik si Aling Pilar sa kwarto niya para kunin ang bank card na ibinigay ko para sa gastos. Kumpiyansa siya na may laman pa itong libo-libo, gaya ng dati. Hindi siya didiretso sa grocery, ugali niyang i-check muna ang balanse. Bubuksan niya ang banking app sa kanyang phone at matitigilan siya. Ang halagang 80,000 na inaasahan niya tuwing unang araw ng buwan ay wala. Sa halip, isang malamig na mensahe ang bubungad sa kanya. The scheduled transfer of 80,000 from the account of Lucia Garcia has been cancelled at 21:05 yesterday. Siguradong epic ang magiging mukha niya mula sa galit, papuntang pagkalito, hanggang sa matinding takot. Diyos ko, ginawa niya. Talagang ginawa niya. Manginginig ang mga labi niya. Lalapit sina Laura at Daniel, at hindi rin makakapaniwala sa makikita nila sa screen. Akala nila ang sinabi ko kagabi ay dala lang ng tampo, isang blanko at walang basehang banta. Hindi nila inakalang magkakaroon ako ng lakas ng loob na putulin, nang ganito kabilis ang pinagkukunan nila ng buhay. Ang tunay na bagyo ay dumating na. Magsisimulang sakupin ng panik ang pamilyang ito, na nasanay mamuhay sa peking karangyaan. At umpisa pa lang ito. Ang gulat sa the 25th floor ay mabilis na nauwi sa kaguluhan. Halos marinig ko ang matinis na sigaw ni Aling Pilar. Matapos ang ilang segundong pagkagulat, isang sigaw ng galit at takot dahil sa hiya. Imposible. Ang bruhang yon. Talagang ginawa niya. Hindi siya naniniwala sa text message. Aakalain niyang may sira ang sistema. Sa huling pag-asa, dadamputin niya ang bag niya, kahit nakapajama pa, magsusuot ng jacket, at tatakbo palabas ng pinto. Saan ka pupunta, Mama? Sigaw ni na Daniel at Laura. Pero hindi siya sasagot. Sa isip niya, isa lang ang layunin, ang ATM. Tatakbo siyang parang baliw papuntang lobby, kinakalampag ang mga pindutan ng elevator. Ang ilang segundong paghihintay ay parang habambuhay. Pagsakay, babaliwalain niya ang nakakapagtakang tingin ng mga kapitbahay. Dumiretso siya sa pinakamalapit na ATM. Hinihingal siyang ipinasok ang card, gamit ang panginginig ng mga kamay. Lumabas sa screen ang paghingi ng PIN. Nagkamali pa siya ng pindot sa una, dahil sa nervyos. Sa pangalawang subok, tama na. Hindi siya nag-withdraw. Pinili niya ang balance inquiry. Nagdarasal na may natitira pang libo-libo. Pero ang ipinakita ng screen ay isang malamig at malupit na katotohanan. Isang halaga na parang sampal sa kanyang pagmumukha. Available balance. 300. 300 piso. Hindi man lang sapat para makabili ng maayos na almusal sa BGC para sa pamilya. Naglaho ang huling pag-asa ni Aling Pilar. Malinaw at brutal ang katotohanan. Hindi ko lang sinabi, ginawa ko. Sarado na ang gripo. Naiwan siyang nakatulala sa harap ng ATM. Nanlalaki ang mga mata sa numero. Mainip man ang nasa likod niya sa pila. Wala siyang naririnig. Wala siyang nakikita kundi ang pag-ugong sa kanyang tenga at ang nakakatakot na kawalan sa isip niya. Nang mawala ang pagkahilo, napalitan ito ng matinding galit. Hinablot niya ang card at tumakbo pabalik sa bahay. Namumula ang mukha sa galit at hiya. Pagkapasok,
Inihagis niya ang bag sa sahig ng padabog. Wala. Walang laman ni singkong duling. Talagang pinutol ng walang hiyang yon. Namutla sina Daniel at Laura. Mama, paano na tayo ngayon? Umiiyak na sabi ni Laura. Paano ang pang-makeup ko? Ang panggimik ko kasama ng mga kaibigan ko? Pambili ng damit? Anong gagawin ko? Si Daniel naman ay lakad ng lakad sa sala. Siya dapat ang lalaki, ang haligi ng tahanan, pero hindi siya kailanman ng problema sa pera. Ako ang laging sumasagot. Ngayong naipasa na ulit sa kanya ang pasanin, wala siyang magawa kundi matulala. Anong ginagawa mo riyan? Sigaw ni Aling Pilar sa anak. Asawa mo siya. Wala kang kontrol sa sarili mong asawa. Tawagan mo siya ngayon din. Utusang mong ibalik ang pera. Sabihin mong kung hindi, wag na siyang babalik sa pamamahay na ito. Dahil sa panunulsol ng ina, nagising ang ego ni Daniel. Tama. Siya ang asawa. Siya ang may awtoridad. Hindi niya kailanman naisip na ang asawang palaging sunod-sunuran ay mangangahas na kalabanin siya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ako. Eksakto namang kakatapos ko lang magbayad ng almusal at papunta na sa sasakyan ko. Umilaw ang screen ng phone ko, Daniel. Ngumiti ako ng may pang-uuyam. Siguro dapat ko nang palitan ang pangalan niya. Tahimik akong naghintay. Sa kabilang linya, ang boses ni Daniel ay hindi nagmamakaawa, kundi puno ng awtoridad at yabang. Lucia, anong pinapalabas mo? Bakit mo pinutol ang pera ni Mama? Hindi mo ba alam na ginulo mo ang buong bahay? Bibigyan kita ng 5 minuto para ibalik ang pera niya. Kundi humanda ka sa akin. Pinakinggan ko lang siya ng tahimik. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng pag-unawa. Ang mahalaga lang sa kanya ay pera. Ang gulo ng nanay niya at kapatid niya. Hindi man lang niya tinanong kung bakit ko ginawa yon. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko kagabi. Para sa kanya, ako ang may sala. Huminga ako ng malalim at sumagot sa malamig at malayo na boses. Tapos ka na ba? Kung oo, ibababa ko na. Busy ako. Abat sinusubukan mo ba ako? Sigaw ni Daniel. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Binabalaan kita. Hindi ko na siya pinatapos. Ibinaba ko ang tawag. Agad akong pumasok sa contacts ko. Hinanap ang pangalan niya at pinindot ang block this caller. Ganoon din ang ginawa ko sa mga numero ni na Aling Pilar at Laura. Simula ngayon, hindi na nila ako maiistorbo. Ang pananahimik ko ang magiging pinakamasakit na sagot, at ito ang lalong magpapabaliw sa kanila. Paniguradong tatawag ulit si Daniel, at kapag nalaman niyang nakablock siya, sasabog siya sa galit. Pero anong magagawa niya? Pupuntahan niya ako sa opisina? Wala siyang bayag para gumawa ng iskandalo sa lugar ng trabaho ko, dahil takot siyang mapahiya. Hiya. Manatili na lang siya sa bahay, at murahin ako wala nang pakialam ang Lucia ngayon. Dahan-dahang umusad ang sasakyan ko papunta sa nagtataasang building ng kumpanya. Nagsisimula na ang bagong araw sa trabaho, at nagsimula na rin ang bagong digmaan. Buong araw kong ibinuhos ang sarili ko sa trabaho. Meetings, kontrata, negosasyon sa mga partners masyado akong abala. Sinadya kong magpakabusi para wala akong oras na isipin ang gulo sa bahay. Ito ang paraan ko para protektahan ang isip ko. Pero alam kong pansamantala lang ito. Ang totoong pagtutuos ay magaganap mamayang gabi. Kapag umuwi ako sa tinatawag ko pa ring bahay, hindi ako natatakot. Bagkus, naramdaman ko ang malamig na determinasyon na dumadaloy sa mga ugat ko. Oras na para ibalik ang kaayusan, para gumawa ng malinaw na hangganan. Paglabas ko ng opisina, hindi ako dumiretso sa bahay. Nag-drive ako papunta sa isang malaking appliance at hardware store. Dumiretso ako sa section ng mga smart locks. Pagkatapos kumonsulta sa staff, pumili ako ng pinakabagong modelo na may fingerprint, card, at passcode access. Sunod, pumunta ako sa section ng appliances at bumili ng isang maliit na 2-door mini refrigerator. Sapat na para paglagyan ng sarili kong pagkain at inumin. Nagbayad ako at nag-request ng delivery at installation para rin sa gabing iyon. Handa na ang lahat para sa plano ko. Dumating ako sa bahay, bandang 7:00. Ang tensyon sa loob ay kasing bigat ng tingga, parang kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Nakaupo silang tatlo sa sala at walang imik. Ang hapunan nila, 3 mangkok ng mainit na pansit canton at instant noodles. Pagkakita sa akin,
Sabay-sabay na umangat ang 3 pares ng mata puno ng puot, galit, at bakas ng kawalan ng kapangyarihan. Si Daniel ang unang tumayo, namumula ang mukha. May mukha ka pang iharap dito? Saan ka nagpunta buong araw? At blinok mo ang numero ko. Tahimik kong ibinaba ang bag ko, at tinitigan siya ng diretso sa mata. Nagtrabaho ako. Kung hindi, saan ako kukuha ng pangkabuhayan? At blinok ko ang numero mo, dahil ayoko nang makinig sa mga walang kwentang bagay. Wala na tayong dapat pag-usapan. Walang pag-uusapan? Pait na tumawa si Daniel. Ginulo mo ang bahay na to tapos sasabihin mong walang pag-uusapan. Nag-instant noodles na lang ang nanay at kapatid ko, dahil wala silang perang pampalengke. Masaya ka na ba? Kung masaya ako o hindi, hindi mahalaga, walang emosyon kung sagot. Ang mahalaga ay dapat marunong ang bawat isa na maging responsable sa sarili nilang buhay. Nasanay kasi kayong laging umaasa sa iba, kaya nahihirapan kayo ngayon, pero masasanay rin kayo. Ano ka mo? Hindi na nakapagpigil si Aling Pilar. Bigla siyang tumayo at dinuro ako. Pamamahay ito ng anak ko. Manugang ka lang, ibang tao. Wala kang karapatang magmarunong dito. Lumayas ka sa bahay ko. Lumayas? Saan? Inosenteng tanong ko pero may talim. Saan niyo ba inaakalang naroroon tayo para palayasin niyo ako? Nakalimutan niyo na ba? Inuupahan lang ang kondo na ito, at ako ang nakapangalan sa kontrata. Kung may dapat mang umalis, hindi ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aling Pilar. Nawalan siya ng sasabihin dahil iyon ang kwentong inimbento ko, at pinaniwalaan nila sa loob ng 3 taon. Wala silang karapatang palayasin ako sa sarili kong inuupahang kondo. Eksakto noong sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Pinagbuksan ko. 2 delivery man at 1 technician ang nasa labas. Magandang gabi po, i-deliver po sana ang refrigerator at i-install ang smart lock para kay Ma'am Lucia Garcia. Sige, tuloy po kayo, sabi ko sabay lingon sa 3 mukhang naguguluhan. Dumiretso ang technician sa pinto ng kwarto ko at sinimulang baklasin ang lumang doorknob. Binuhat ng 2 lalaki ang mini ref papasok. Tulala silang 3. Ano to? Anong ginagawa mo? Utal-utal na tanong ni Daniel. Humalukip-kip ako at hinintay, matapos ang technician, at mailagay ng mga delivery man ang ref sa gilid. Nang makaalis sila, hinarap ko ang pamilya. Inilabas ko ang maliit na remote at pinindot ito. Kusang sumara ang pinto ng kwarto ko, na may malakas na click. Gaya ng nakikita nyo, nagsimula ako, matatag, at malinaw ang boses. Simula ngayon, ang kwartong ito ay pribadong espasyo ko. Walang makakapasok kapag walang fingerprint o passcode ko. Huminto ako para tingnan ang reaksyon nila. Mula sa namumutla, na mula sa galit ang mukha ni Daniel. Naramdaman niyang natapakan ng ego niya. Inalisan ng karapatan bilang asawa at haligi sa sarili niyang kwarto. Itinuro ko ang maliit na ref. Dito ko ilalagay ang sarili kong pagkain at inumin. Wala akong gagalawin sa malaking ref sa labas. Kapalit nito, inaasahan kong walang gagalaw sa ref ko. Sa wakas, ibinigay ko na ang hatol, isang desisyong puputol sa anumang natitirang pinansyal na koneksyon namin. At ito ang pinakamahalaga. Simula ngayong araw, opisyal na tayong kanya-kanya. Kanya-kanyang bayad, kanya-kanyang kain, kanya-kanyang gawa. Wala na akong iaambag, kahit isang kusing sa mga gastusin sa bahay. Ang bill sa Meralco, Maynilad, internet, at association dues pagdating sa katapusan ng buwan. Hahatiin natin sa 4. Kanya-kanyang ambag. Kung sino ang hindi magbayad, mapuputulan tayo. Maliwanag? Walang sumagot. Nakatayo lang silang parang mga estatwa. Hindi sila makapaniwalang ang Lucia na dati mabait, sunod-sunuran, at sanay sa pakikisama, ay magiging ganito kapusok at walang awa. Wala akong iniwang butas. Nagtayo ako ng matibay na pader sa pagitan ng mundo ko, at mundo nila isang pader na binuo ng sakit, pagkabigo, at pagkamuhi. Sa panig na ito ng pader, ay ang aking kalayaan at kasarinlan. Sa kabila, ang impyernong sila mismo ang sasagupa. Ang buhay sa ilalim ng bagong patakaran ko, ay naging mabigat, at pilit, sa mga unang araw. Ang hangin sa bahay, ay parang pagkatapos ng isang giyera. Walang putukan, pero ang tensyon at puot ay damang-dama sa bawat sulok. Tuwing lalabas ako ng kwarto, susundan ako ng 3 pares ng mata, na parang ako ang mortal nilang kaaway. Hindi nila ako kinakausap, at wala rin akong balak simulan. Namuhay kami sa iisang bubong, na parang mga estrangherong nangungupahan lang.
Mas malala pa nga, dahil puro pagkasuklam ang namamagitan sa amin. Pero para sa akin, naging positibo ito. Wala nang gumigising ng maaga para magluto, wala nang naglilinis para sa mga batugan. Dumami ang oras ko para sa sarili. Tuwing umaga, masarap ang almusal ko sa labas. Nagkakape bago pumasok sa opisina. Sa gabi, hindi rin ako umuuwi agad. Pumupunta ako sa gym, nagpapaspa, o nakikipagkita sa mga kaibigan. Pag-uwi, kukunin ko na lang ang pagkain sa mini-ref ko at iinitin. Madalas mga healthy na pagkain salad, chicken breast, o grilled salmon, mga pagkaing bihirang ihain dati kasi panay reklamo ni Aling Pilar na masyado raw mahal. Kumakain ako sa kwarto ko. May nakasinding kandila. Nagpapatugtog ng malambing na musika habang nagbabasa ng libro. Isang payapang paraiso sa gitna ng impyerno. Pero sa kabila ng pinto ko, ang totoong impyerno ay nagumpisa na para sa kanila. Sa mga unang araw, sinubukan nilang mag-astang mayaman. Nagbibihis pa rin sina Aling Pilar at Laura, ng maganda, nagse-cellphone, at nanunood ng TV. Si Daniel ay umuuwi pa rin ng maaga, nagpapanggap na matibay na haligi ng pamilya. Ibinigay niya ang buong sweldo niyang 30,000 sa ina niya para sa gastos. Pero ang halagang iyon para sa pamilyang sanay gumastos ng alang 150,000 pataas kada buwan ay parang isang patak ng tubig sa disyerto. Matapos ang 3 araw, kalahati ng pera ay ubos na. Bumibili pa rin kasi si Aling Pilar sa mamahaling supermarket nang hindi tinitingnan ang presyo. Walang habas na nag-online shopping si Laura. At kailangan pang magpagas ni Daniel at gumastos para sa tanghalian at kape kasama ang mga kaibigan. Hindi nila namalayang hindi na balon na walang hanggan ang bulsa nila. Pagsapit ng ika-4 na araw, habang nagtatrabaho ako sa kwarto, narinig ko ang isang malakas na pagtatalo. Mama, paano naubos agad ang pera? Ilang araw pa lang, simot na ang sweldo ko. Ang boses ni Daniel ay puno ng inis at helplessness. Anong sinasabi mo? Saan ko ginastos? Di sa pagkain natin. Sa 4 na bagay lang na nabili ko. Hindi mo ba alam na mahal na bilihin ngayon? O baka nanghihinayang ka na ginagastusan mo ang nanay at kapatid mo? Sigaw ni Aling Pilar para ipagtanggol ang sarili. Pero wala na akong pera. May babayaran pang kuryente, tubig, internet, at dues. Gusto ni Lucia hati-hati tayo. Pag hindi tayo nagbayad, puputulan tayo. Di putulin. Sino bang may pakialam sa bruhang yon? At ikaw Laura, binalingan ni Aling Pilar ang anak. Tigilan mo na ang kaka-shopping. Panay damit at bag. Nakakain ba yan? Aba, mama, nakakatawa ha. Babae ako. Kung hindi ako bibili, anong gagawin ko? Gusto mong lumabas akong parang basurera at pagtawanan ng mga tao. Kasalanan to ni kuya. Napakawalang kwentang lalaki. Hinahayaan niyang tapak-tapakan siya ng asawa niya. At ngayon buong pamilya ang nagdurusa. Walang kagatlabing isinisi ni Laura ang lahat sa kapatid niya. Umabot ng ilang oras ang sigawan, isang patunay kung paano nag-aaway-away ang mga linta kapag nawala ang sinisipsip nilang dugo. Nagtuturuan, nag-aaway, pero walang umaamin na ang sarili nilang katamaran at karangyaan ang nagbaon sa kanila. Simula noong araw na iyon, nagbago ang hapagkainan nila. Wala ng steak at seafood, wala ng mararangyang putahe. Pinalitan ito ng tokwa, itlog na prito, at kalaunan, puro instant noodles. Makalipas ang 1 linggo, kitang-kita na ang pagbabago sa bahay. Walang naglilinis. Dumumi ang sala, nagkalat ang mga balat ng sitsirya at buto ng pakwan. Umaapaw ang basurahan, at walang may gustong magtapon. Ang amoy ng instant noodles at pansit canton ang naging opisyal na amoy ng luxury condo. At ang tunay na parusa para sa kanila ay nagaganap tuwing 7:30 ng gabi, kung kailan sagad na sagad ang gutom nila. Tutunog ang doorbell mula sa Food Panda o Grab Food. Lalabas ako para kunin ang order ko, madalas ay may nakakagutom na amoy. Lechon baka, paella, o high-quality sushi. Ang amoy ng masarap na pagkain ay kakalat sa buong bahay. Sumisingit sa bawat sulok, at tinotorture ang pang-amoy ng 3 taong kumakain ng instant noodles sa kusina. Naririnig ko silang lumulunok. Nararamdaman ko ang inggit at galit sa mga tingin nila, habang dahan-dahan kong dinadala ang pagkain sa kwarto at isinasara ang pinto. Hindi iyon paghihiganti, namumuhay lang ako. Pero para sa kanila, ito ay isang panghihiya. Hiya, isang probokasyong, hindi matagalan.
Ang gutom ay nagwawasak sa kanilang pekeng pagkasosyal. Ang karangyaan at estado na lagi nilang ipinagmamalaki ay napatunayang isa lang panlilinlang. At kapag ang tao ay na-corner na ng gutom at pangangailangan, gagawin nila ang lahat, gaano man kadumi, para lang mabuhay. Alam kong hindi magtatagal ang payapa kong mga araw. Lalo lang kasing lumalabas ang kaibahan ng buhay ko at buhay nila. Habang lalo akong gumaganda at nag-iglow, dahil sa oras na inilalaan ko sa sarili, silang tatlo ay unti-unting nalolosyang. Pumayat si Aling Pilar, laging nakasimangot. Si Laura, dahil walang perang pang shopping, ay bihira na mag-live. Hindi maitago ng mga luma niyang damit ang pagiging haggard niya. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nakita kay Daniel, ang lalaking minahal ko. Ang lalaking dati laging plansado at maayos, ngayon ay mukhang kaawa-awa. Pumayat siya, hindi na nag-aahit, at lukot-lukot na ang damit sa trabaho. Ang pressure na buhayin ng pamilyang sanay sa luho, dagdag pa ang kahihiyang nakikita niya ako araw-araw, ay nagpabago sa kanya. Naging mainitin ang ulo niya at desperado. Alam kong hindi niya ito matitiis. Dahil sa natapakan niyang ego, bilang asawa, susubukan niyang bawiin ang tingin niyang kanya. At hindi ako nagkamali. Isang gabi, pag uwi ko galing trabaho, may napansin akong kakaiba. Ang smart lock ng pinto ko ay nag-register ng maraming failed attempts mula sa maling passcode. Ipinakita sa history na nangyari ito ng tanghali, habang nasa opisina ako. Sinabi ng kutob ko na may mali. 3 lang silang nasa bahay. At alam kong hindi ito kayang gawin ni Aling Pilar o Laura. Si Daniel lang. Sinusubukan niyang pasukin ang kwarto ko. Pero para saan? Para maghalungkat o magnakaw. Bumakas ang kilabot sa likod ko. Naalala ko, may maliit na vault sa kwarto ko. Bukod sa mga alahas, nandoon ang mga importanteng dokumento, kabilang ang mga confidential reports ng kumpanya na inuuwi ko para tapusin. Kung lumabas ang mga yon, o gamitin para i-blackmail ako, malaking gulo. Hindi ko ito pwedeng baliwalain. Hindi mo mababasa ang kababawan ng isang desperadong lalaki. Agad akong nag-order online ng isang micro CCTV camera, yung tipong na itatago at nakakonect sa phone. Kinabukasan, pagka-deliver nito, palihim ko itong ininstall sa isang sulok ng bookshelf. Nakitang-kita ang buong kwarto, lalo na ang pinto at ang vault. Nag-setup ako ng bitag. Hihintayin ko na lang mahuli ang daga. Hindi ako naghintay ng matagal. 2 araw pagkatapos nun, isang Sabado ng gabi, sinabi ko sa kanila na lalabas ako kasama ang mga kaibigan, at baka madaling araw na akong makauwi. Perpektong palusot. Umalis ako dala ang sasakyan. Pero wala naman talaga akong pupuntahan. Nag-park ako sa isang malapit na coffee shop sa BGC. Nag-order, at binuksan ang phone ko para i-check ang camera. Tahimik ang kwarto ko. Matiyaga akong naghintay. Bandang 10:00, nagsimula na ang palabas. Nakita sa screen ang pinto ng kwarto ko. Pagkalipas ng ilang segundo, gumalaw ang doorknob. Click. Sinusubukan ni Daniel. Napuwersahin ang lock. Pinigilan ko ang hininga ko. Kumakabog ang dibdib. May bahagi pa rin sa akin na umaasang nagkakamali ako, na ang asawang minahal ko dati, ay hindi kayang maging ganito kababa. Pero naglaho ang pag-asang iyon. Matapos sumuko sa smart lock, umalis si Daniel sandali, at bumalik na may dalang pliers at screwdriver. Sisirain niya ang pinto. Nanlamig ang puso ko. Anumang natitirang pagmamahal para sa asawa ko ay naglaho ng tuluyan. Ang lalaki sa screen ay hindi na si Daniel. Isa siyang magnanakaw. Isang duwag na nambabastos sa privacy ng sarili niyang asawa. Pero siguro naisip niya na mag-iingay ang pagsira sa pinto kaya tumigil siya. Naglakad-lakad siya sa hallway, mukhang frustrated. Bigla siyang tumigil, nakatingin sa itaas ng pinto. May naalala siya. Dati, nang maayos pa kami, nagtatago kami ng spare key sa ibabaw ng shoe rack sa labas para kapag may nakalimot ng susi. Nakalimutan ko ang detalyeng yon. Ang smart lock ko ay may manual override pagkakamali ko. Kinuha niya ang susi. Nanginginig siyang ipinasok iyon sa butas. Click! Bumukas ang pinto. Pumasok siya ng tahimik. Dahan-dahang isinara ang pinto. Malinaw ang target niya. Hindi siya pumunta sa vanity o closet. Dumiretso siya sa vault ko. Sinimulan niyang itry ang mga pamilyar na passcode. Birthday ko, birthday niya, anniversary namin. Pero matagal ko nang pinalitan ang password. Matapos ang ilang failed attempts, tumunog ng mahaba ang vault at nalock ito ng pansamantala. Sa inis, sinipa ni Daniel ang vault. Lumingalinga siya na parang hayop na na-corner.
Tapos, nakita niya ang briefcase ko na naiwan sa ibabaw ng desk. Iyon ang gusto niya. Balak niyang magnakaw ng dokumento sa opisina para i-extort ako. Tama na, hindi ko na kayang panoorin pa. Sinisave ko ang video, pinatay ang phone, nagbayad, at mabilis na nag-drive pa uwi. Gumalaw ako ng kasing tahimik ng pusa, pagdating ko sa pinto ng kondo. Bukas pa ang TV sa sala, at ang lakas ng volume. Sina Aling Pilar at Laura, ay nasa sarili pa rin nilang mundo. Walang kamalay-malay na ang lalaki sa pamilya nila ay gumagawa ng krimen sa loob ng kwarto ko. Dahan-dahan akong pumunta sa pinto ko, at biglang binuksan ito. Anong ginagawa mo rito? Napasigaw si Daniel at nabitawan ang mga dokumento. Humarap siya sa akin, kasing putla ng papel. Lucia, bakit andito ka na? Utal-utal niya. Bakas ang matinding takot sa mga mata. Kung hindi ako umuwi, itatakbo mo lahat ng ito, no? Turo ko sa mga papeles na nagkalat sa sahig. Ano to? Magnanakaw ka ng dokumento para i-blackmail ako? Alam mo bang krimen yan? Hindi ganun yon. May hinahanap lang ako. Tanggi niya, pero basag ang boses niya. May hinahanap? Ngumiti ako ng may pang-uuyam. Hindi mo na kailangang mag-acting, Daniel. Nakita ko lahat. Inilabas ko ang phone ko, at i-play ang video. Malinaw na malinaw ang pagpuwersa niya sa lock, ang pag-try sa vault, at ang pangingialam sa gamit ko. Mula sa pagkaputla, naging abo ang kulay ng mukha niya, nanginginig ang buong katawan niya. Ang huling maskara ng kanyang pride, bilang lalaki ay nahulog na, ipinapakita ang mukha ng isang duwag na umasa sa asawa niya hanggang sa umabot sa pagnanakaw. Napaluhod siya, nakatingin sa akin ng nagmamakaawa. Dahil sa ebidensyang to, pwede akong tumawag ng pulis o pabarangay kita ngayon din. Sabi ko sa boses na nakakapanindig balahibo. Makakasuhan ka ng trespassing at attempted theft. Gusto mo bang malaman kung ilang taon ang bubunuin mo sa kulungan? Hindi. Lucia, parang awa mo na. Huwag kang tatawag ng pulis. Gumapang si Daniel para yakapin ang mga binti ko. Nagkamali ako. Nabaliw lang ako sa pressure. Patawarin mo ako. Ngayon lang. Umatras ako para iwasan ang paghawak niya. Tiningnan ko ang lalaking nakaluhod sa harapan ko. Walang awa. Walang pag-ibig. Puro pandidiri na lang. Ang kasal namin, sa mismong oras na ito, ay tuluyan ng patay. Pagkatapos ng gabing nahuli ko siya sa akto, lalong naging nakakasakal ang hangin sa bahay. Si Daniel na laging mayabang, ay naging parang tahimik na anino. Umaalis ng maaga, umuuwi ng late, iniiwasan ako. Ang takot na makulong, at ang hiya, ay tuluyang nagpabagsak sa kanya. Sina Aling Pilar at Laura, matapos ikwento ni Daniel ang nangyari habang umiiyak, ay nanahimik na rin. Hindi dahil nagsisisi sila, kundi dahil natatakot sila, natuparin ko ang banta kong ipasa korte ang kapatid at anak nila. Pwede ko nang tinapos ang lahat noon. Pwede ko silang palayasin agad gamit ang video, pero hindi ko ginawa. Hindi dahil naawa ako, kundi dahil gusto kong malasap nila, nang mabagal ang kahihiyan. Gusto kong maintindihan nila na ang sarili nilang katangahan at kasakiman ang nagdala sa kanila dito. At ang pagkakataon na iyon ay dumating nang mas maaga sa inaasahan ko. May grupo ng mga kumare si Aling Pilar na lagi niyang kasama sa tsismisan, simba, at pabonggahan ng buhay. Dati, nang ako pa ang ATM ng pamilya, si Aling Pilar ang reyna ng grupo. Pinagmamalaki niya ang matalinong anak niya, ang manugang na malaki ang sweldo, at ang pagtira nila sa BGC. Palagi siyang sentro ng atensyon at inggit, pero mula nang maputol ang pera, hindi na siya makapagyabang. Nakikita sa mukha at mga inuulit-ulit na damit niya ang kahirapan. Naiinis siya doon. Sa isang pagkikita nila, siguro dahil inasar siya ng mga kumare, o dahil sa matinding pride niya, nakapagsalita siya ng tapos. Narinig ko ang usapan nila sa telepono. Naku, Mare, hindi. Yung manugang ko kasi may malaking project kaya medyo busy at stressed. Pero mabait pa rin yun sa akin. Para mapatunayan ko sa inyo, imbitado kayo sa linggo. Magpapa-seafood boodle fight kami. Ang manugang ko ang taya, at siya pa ang magluluto. Punta kayo ha. Pagkababa niya ng telepono, bumuntong hininga siya. Nilaro niya ang huling barahan niya. Kumpiyansa siya na kahit gaano ako kagalit, hindi ko siya hahayaang mapahiya sa harap ng mga kumare niya dahil sa pakikisama at hiya. Akala niya, magbibigay ako ng pera. At kapag nagbigay ako,
Susundan na yon ng pangalawa at pangatlo. Ngunit mali ang intindi niya sa kung sino talaga ako ngayon. Kinabukasan, nagsimula siyang magparinig. Aba, may bisita tayo sa linggo. Mga kumare ko. Importanteng mga tao yon, pasaring niya. Tapos bumaling siya kay Daniel. Anak, sabihin mo sa asawa mo na ihanda ang lahat, ha? Ayokong mapahiya sa mga kaibigan ko. Nakayuko lang si Daniel, walang lakas ng loob na magsalita. Nanahimik lang ako na parang walang narinig. Kumakaba na siya pero buo ang loob niya na gagalaw ako. Biyernes, pumasok ako sa trabaho, gaya ng dati. Sa gabi, dumiretso ako sa kwarto. Sabado ng umaga, habang nag-aabang silang tatlo kung anong gagawin ko, tahimik akong naglabas ng maliit na maleta. Saan ka pupunta? Gulat na tanong ni Daniel. Mag-out of town ako for the weekend. Nakaka-stress sa trabaho. Kailangan ko mag-relax. Normal kong sagot. Habang hinihila ko ang maleta palabas ng pinto, lumingon ako at ngumiti. Enjoy kayo sa handaan ngayong weekend ha. Sumara ang pinto at naiwan ang tatlong tulalang mukha. Hindi sila makapaniwala. Umalis ako. Binaliwala ko ang pilit nilang pagbabalik sa pakikisama. Mas pinili kong mag-resort sa labas ng Metro Manila. At tinuloy ko nga. Nag-check-in ako sa isang magandang resort. Pinatay ko ang phone ko, nag-swimming, nagbasa, at nag-relax. Sa kabilang banda, gumuho ang mundo sa BGC. Parang nilalanggam si Aling Pilar. Tawag siya ng tawag pero patay ang cellphone ko. Ikot siya ng ikot sa bahay habang nagmumura. Walang hiya, umalis talaga. Paano na to? Dadating ang mga bisita ko bukas. Desperado na rin sina Daniel at Laura. Mama, i-cancel mo na lang. Suhestiyo ni Laura. I-cancel. Paano ko ika-cancel nagyabang na ako? Saan ko ilalagay ang mukha ko? Bulyaw ni Aling Pilar. Naikulong nila ang sarili nila. Sa sitwasyong walang kawala-walang pera, at wala ako. Imposibleng makapaghanda sila ng seafood boodle fight na pinangako nila. Pero masyado silang mataas ang pride para mag-cancel. Sa huli, napilitan silang mangutang at simutin ang natitira nilang barya. Pumunta sila sa palengke at bumili ng kaunting pansit at kapirasong baboy para mag-adobo, umaasang pwede na iyon bilang palusot. Pagsapit ng linggo, dumating ang mga kumare ni Aling Pilar, mga tita, na nakabihis ng maganda, at pabango na may mataas na expectation. Pero ang sumalubong sa kanila ay hindi pista, kundi isang awad na ambience, at iilang manipis na putahe sa mesa. Nasaan ang manugang mo, Pilar? Tanong ng isa. Pilit na ngumiti si Aling Pilar. In-emergency sa trabaho, kaya hindi nakauwi. Sige, kain na tayo. Pero hindi umubra ang kasinungalingan niya. Tahimik at awkward ang kainan. Kakaunti ang pagkain at hindi pa masarap. Kumain lang sila ng konti para sa pakikisama. Nagsimula na ang tsismisan. Akala ko ba seafood? Bakit pansit at adobo lang? Siguro may problema sila. Tingnan mo yung mukha ni Pilar. Parang namatayan. Yabang-yabang tapos ganito lang pala. Nakakahiya. Nakaupo si Aling Pilar at dinig na dinig niya lahat. Mula namumula. Naging putla ang mukha niya. Ang dating inggit sa kanya ng mga kumare ay naging pandidiri at chismis. Isa itong matinding psychological torture. Gusto na lang niyang magpalamon sa lupa. Mabilis na natapos ang handaan at umuwing dismayado ang mga bisita. Pagkaalis ng huling bisita, bumigay si Aling Pilar. Napahagulgol siya sa sofa. Tinakpan ang mukha at umiyak dahil sa puot, hiya, at kawalang lakas. Ang pekeng karangalan na binuo niya ay nadurog ng tuluyan dahil sa simpleng pagwawalang bahala ko. Pagkatapos ng nakakahiyang insidente, nagbago ang ihip ng hangin. Ang hiya ni Aling Pilar ay naging matinding puot. Hindi na siya sumisigaw. Sa halip, naging nakakatakot ang pananahimik niya. Nagkukulong siya sa kwarto. Laging nakatitig ng masama sa akin, na parang gusto akong patayin. Alam kong ang katahimikang ito ay nagbabadya ng mas malaking bagyo. Kapag ang tao ay na-corner na, nawalan na ng pera at karangalan, kaya nilang gumawa ng mga bagay na hindi mo aakalain. Ganun din sina Daniel at Laura. Dahil sa hirap at kahihiyan, nawala sila sa katinuan. Naniniwala sila na kung mapapasuko nila ako, kung mapipilit nila akong ibigay ang pera, babalik ang lahat sa dati. Isang delikadong ilusyon. Napagdesisyonan nilang gamitin ang huling sandata ng mga talunan ang dahas. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, naramdaman ko agad na may mali.
Mabigat ang hangin. Nakaupo silang tatlo sa sala, parang nag-aabang. Tumayo si Daniel at hinarang ako. Kailangan nating mag-usap, tuyong sabi niya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Susubukan ko sanang lumagpas pero hinarang niya ako ng braso niya. Hindi ka aalis. Tatapusin natin to ngayon. Tatapusin ang ano? Tanong ko. Ang pera. Sigaw ni Laura mula sa likod. Ibalik mo ang pera namin. Wala ka bang puso para tratuhin ng ganito ang pamilya ng asawa mo? Tama, tumayo si Aling Pilar. Nanginginig sa galit ang mukha. May pera ka tapos hinahayaan mong kumain ng noodles at mapahiya ang biyenan, hipag, at asawa mo. Anong klase kang manugang at asawa? Ibigay mo sa amin ang lahat ng ATM mo ngayon din. Kaya pala. Gagamitin nila ang puwersa para takutin at nakawan ako sa sarili kong bahay. Tiningnan ko silang tatlo ang mga mukhang puno ng kasakiman at pagkadesperado. Naramdaman ko ang sukdulang pagkasuklam. Nananaginip ba kayo? Mapait na tawa ko. Pera ko yun. Ako ang nagtrabaho. Bakit ko ibibigay sa inyo? Anong karapatan nyo? Karapatan ko bilang asawa mo. Ungol ni Daniel, namumula ang mukha. Asawa mo ako. Ang pera mo ay pera ko rin. Obligasyon mong suportahan ang nanay at kapatid ko. Obligasyon? Inasar ko siya. At nasaan ang obligasyon mo bilang asawa, anak, at kapatid? Sabihin mo nga, Daniel, anong naiambag mo sa pamilyang to, maliban sa manghingi ng pera sa asawa mo? May ginawa ka ba para ipagtanggol ako sa nanay mo? Pinayuhan mo ba ang kapatid mo na magtrabaho? Wala. Kaya wala kang karapatang magsalita tungkol sa obligasyon. Parang karayom na tumusok sa sugatang ego ni Daniel ang mga salita ko. Wala siyang masagot, at lalo siyang nagalit. Tumahimik ka. Gatong ni Aling Pilar. Huwag mo na siyang kausapin. Kunin mo yung mga card niya. Daniel, lalaki ka ba talaga? Hinahayaan mong ganyanin ka ng babae. Dahil sa panunulsol ng ina, nawalan ng kontrol si Daniel. Susugod sana siya sa akin, nanlilisik ang mga mata. Akin na ang mga card. Hindi. Sigaw ko at umatras. Kung hindi mo ibibigay, sasampalin kita. Itinaas niya ang kamay na dati hawak ko ng may pagmamahal. Ngayon ay nakataas para manakit. Sa oras na iyon, hindi ako nakaramdam ng takot. Punong-puno lang ako ng pagkadismaya. Iyon na ang huling patak, na nagpaapaw sa baso. Ang lahat ng emosyon, lahat ng alaala binura ng nakaambang sampal na iyon. Pero handa ako. Bago pa man siya makalapit, palihim ko nang nai-on ang video recording ng phone ko na nasa bulsa ng jacket ko. Nakaturo iyon sa kanila. Hindi tumama ang kamay ni Daniel. Natigilan siya sa ere nang magsalita ako gamit ang malamig at kalmadong boses. Sige, ituloy mo. Sampalin mo ako. Tapos magkikita-kita tayo sa presinto at sa korte. Naka-record ang lahat ng ito, video at audio. Nanigas ang kamay ni Daniel. Tinitigan niya ako. Sina Pilar at Laura ay napako rin sa kinatatayuan. Napatingin sila sa bulsa ko, kung saan kumukurap ang maliit na pulang ilaw ng recording. Na-realize nila, natalo sila, nahulog sila sa sarili nilang bitag na walang takas. Tinitigan ko sa mata si Daniel, blanko ang emosyon ko. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa, binuksan ang drawer, at inilabas ang isang folder na matagal ko nang inihanda. Ibinagsak ko ito sa harap niya. Daniel, magpapaanol na tayo. Ang makita ang mga taong ito na maging demonyo, dahil sa pera ay nagparamdam sa akin ng lungkot tungkol sa salitang pamilya. Ganun ba kalakas ang kapangyarihan ng pera? Kung paano nito nagawang abusado ang isang asawa, at kung paano tinulak ng ina ang kanyang anak para gumawa ng masama. Siguro ang trahedya nila ay hindi dahil mahirap sila, kundi dahil napakayaman ng kasakiman nila. Ang mga papeles ng annulment, paghihiwalay, ay nasa ibabaw ng mesa, puti, at malamig na parang sentensya ng aming sablay na pagsasama. Matapos ang ilang segundong pananahimik, nakabawi si Daniel. Sa halip na matakot o magsisi, ngumisi pa siya ng may kayabangan. Kinuha niya ang mga papeles, tiningnan, at nilukot ito ng walang pakialam. Ibinato niya ang nilukot na papel sa mukha ko. Annulment? Sino ka ba sa akala mo para humingi niyan? Nang uuyam niyang sabi. Makinig ka, Lucia. Gusto mong umalis? Sige. Kunin mo ang maleta mo at lumayas ka rito. Lumayas kang walang dala. Huwag mong kalimutan, ako ang umaarkila sa bahay na to.
Pinatira lang kita rito, dahil naawa ako sa'yo. Wala kang pag-aari rito. Nang marinig iyon ni Pilar at Laura, lumakas ang loob nila. Tama, gatong ni Pilar. Lumayas ka, at hayaan mo kami ng payapa. Hindi namin kailangan ng masamang manugang, na katulad mo. Huwag ka nang babalik. Nag-cross arms si Laura. Nakangiti na parang nanalo. Paniwalang paniwala talaga sila. Akala nila hawak nila ang manibela. Akala nila kapag umalis ako, mareresolba na ang problema nila. Ang katangahan, at pagiging ilusyonado nila, ay nakakaawa. Matagal na silang namumuhay sa kasinungalingang ginawa ko, kaya inakala nilang totoo ito. Nakalimutan nilang ako ang sumulat ng kwentong ito. At ako lang ang may kapangyarihan na tapusin ito. Hindi ako nagsalita. Kalmado kong pinulot ang nilukot na papel, inayos, at ibinalik sa bag ko. Pagkatapos, may inilabas akong iba. Hindi maleta o damit. Isang makapal at pamilyar na pulang folder. Lumapit ako sa mesa at sa harap ng naguguluhang mga mata nila. Ibinagsak ko ito. Pak, ano yan? Kumunot ang noo ni Daniel. Hindi ka ba marunong magbasa? Nagyayelo ang boses ko. Buksan mo at basahin mo. Si Pilar na pinakamarites, ang unang humablot sa folder. Nang makita niya ang mga salitang titulo ng lupa at kondominium, nagbago ang kulay niya. Nanginginig niyang binuksan ang folder. Sa unang pahina, malinaw na nakasulat kung sino ang may-ari. Lumaki ang mga mata niya. Bumuka ang bibig niya pero utal ang lumabas. Lulucia Garcia, bakit pangalan mo ang nandito? Nang marinig yun ni Daniel, parang tinamaan siya ng kidlat. Hinablot niya ang titulo mula sa nanay niya. Tinitigan niya ang pangalang malinaw na nakaprint, Lucia Garcia. Sa ibaba nito ang birth date ko, at ang petsa ng rehistro ng titulo higit 3 taon na ang nakalipas, bago pa man kami ikasal. Gumuho ang buong mundo ni Daniel, ng oras na iyon. Ang luxury condo na ito sa BGC, na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang pinagmamalaki niya sa mga kaibigan, ay hindi inuupahan sa akin ito. Sarili kong pag-aari bago pa man siya pumasok sa buhay ko. Siya, kasama ng nanay at kapatid niya, ay mga squatter, lang mga linta na nakikitira sa bahay, ng taong pinakadidiri-dirian nila. Hindi. Hindi pwede to. Bulong ni Daniel, basag ang boses. Sabi mo, mura lang ang renta mo. Galing sa kumpanya. Nagsinungaling ako. Walang emosyon kong sagot. Nagsinungaling ako, dahil natakot akong ma-insecure ka. Nagsinungaling ako, para protektahan ang ego mo, at hindi ka mapahiya. Akala ko kapag nagsakripisyo ako, mas rerespetuhin mo ako. Pero nagkamali ako. Ginawa lang nitong mas gahaman kayo, at mas inabuso niyo pa ang kabaitan ko, at inalipin. Namuhay kayong parang mga hari at reyna sa bahay ko. Kumakain ng grasya ko, ginagastos ang pera ko, at ngayon, susubukan niyong palayasin ang may-ari. Hindi niyo ba napapansin kung gaano kayo nakakatawa? Ang mukha ni Daniel ay nagpalit mula sa pagkagulat papunta sa sobrang putla hanggang sa pagiging kulay abo. Napaatras siya at napakapit sa silya para hindi matumba. Ang ilusyon niya ng pagiging haligi ng tahanan, ang pagkamacho niya, ay dinurog ng papel na hawak niya. Narealize niya na hindi siya naging amo, isa lang siyang palamunin, at linta isang duwag na nabubuhay dahil sa sakripisyo at kabaitan ng kanyang asawa. Ang brutal na katotohanan ito ay mas masakit pa sa 1,000 sampal. Kung ganun, utal-utal ni Pilar, nanginginig. Kung ganun, ano? Humarap ako sa kanya gamit ang matatalim na mata. Kung ganun, ang kailangang lumayas dito ay hindi ako, kundi kayo, kayong tatlo. Naging bato silang tatlo dahil sa labis na pagkabigla tungkol sa pagmamay-ari ng kondo. Walang sino man ang nakapagsalita. Ang kayabangan nila kanina ay naglaho ng parang bula, napalitan ng panginginig at matinding takot. Nawala ang huling panlaban nila, ang ilusyong may kapangyarihan sila sa bahay na iyon. Tiningnan ko sila ng walang awa. Ang pananahimik nila ay pahiwatig na talong-talo na sila. Nagdesisyon akong ibigay ang pinal na suntok. Wala nang paligoy-ligoy. Binibigyan ko kayo ng 24 oras, sabi ko. Umalingaunggaw ang boses ko sa tahimik at malamig na sala. 24 oras para iligpit ang mga gamit nyo at umalis sa bahay ko. Bukas ng 8:00 ng gabi. Kung nandito pa kayo, wala na akong pakialam. Ituturing ko na kayong trespasser at tatawag ako ng security at pulis. At sigurado akong ayaw niyong dumating pa sa puntong iyon. Pagkatapos sabihin iyon, nang hindi na sila tinitingnan pang muli,
Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto, at inactivate ang lock. Kailangan ko ang espasyo ko. Tapos na ang giyera, at nakakaramdam ako ng matinding pagod, pisikal at emosyonal. Pero sa loob-loob ko, may namumuong ginhawa at kapayapaan. Ang pasan kong krus, sa loob ng 3 taon, ay mabibitawan ko na rin. Nang gabing iyon, hindi ko alam kung anong ginawa nila. Naririnig ko lang ang mga bulungan, hikbi, at mahinang pagtatalo sa labas. Siguro naghahanap sila ng lusot, pero alam nilang sarado na ang lahat ng pintuan. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina, gaya ng dati. Paglabas ko, nakita ko ang ilang karton sa sala. Nag-empake na sila. Sa opisina, hindi ako masyadong makapag-focus. May kaba, kahit papaano naging pamilya ko sila. Pero sa tuwing pumapasok ang awa, naiisip ko ang mukha nila noong gabing ihain sa akin ang tinik ng bangus, ang nakaambang sampal, at ang mga mukha nilang ganid sa pera, kaya nawawala rin agad ang awa ko. Hindi nila deserve. 8:00 ng gabi umuwi ako. Bukas ang mga ilaw at nandoon pa rin sila. Pero ang sala ay puno ng mga kahon at garbage bag ng mga damit. Patapos na sila. Nang makita ako, biglang nag-iba ang tono ni Aling Pilar. Hindi na siya sumisigaw. Lumapit siya habang humahagulgol. May mukhang nakakaawa, na ngayon ko lang nakita. Lucia, anak. Parang awa mo na. Umiiyak siya. Alam kong nagkamali ako. Naging tanga ako. Patawarin mo na ako ngayon lang. Pamilya pa rin tayo, hindi ba? Kung paaalisin mo kami, saan kami pupulutin? Lumapit din si Laura na umiiyak ng malakas. Ate, sorry po. Hindi ko na po kayo babastusin. Hayaan niyo po muna kaming magstay. Maghahanap na po ako ng trabaho. Pangako. Hindi na po ako magiging pabigat. At ang huli, lumuhod si Daniel sa harap ko. Isang eksenang hindi ko inakalang mangyayari. Lucia. Nagmamakaawa ako. Tumingala siya gamit ang namumulang mga mata. Alam kong naging basurang asawa ako. Walang kwenta. Hindi kita pinahalagahan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para itama ang mga pagkakamali ko. Parang awa mo na. Wag na tayong maghiwalay. Magbabago ako. Ipagtatanggol na kita. Hinding-hindi ko nahahayaang saktan ka ni Mama at Laura. Parang awa mo na. Isang perpektong acting. Luha, pagsisisi, pagmamakaawa. Kung ako yung Lucia 1 buwan ang nakalipas, baka bumigay ako dahil sa utang na loob at pakikisama. Pero ang Lucia ngayon ay nakita na ang tunay nilang kulay. Ang pagsisising ito ay hindi galing sa puso. Galing ito sa takot na pulutin sila sa kangkungan, sa takot na mamuhay ng walang libreng ATM. Masyado nang huli ang lahat. Mahinahon kong sabi. Maraming pagkakataong dumaan. Binigyan ko kayo ng 3 taon, pero hindi nyo pinahalagahan. Tapos na ang lahat. Ubus na ang oras nyo. Nang makita nilang hindi ako bibigay, biglang nag-snap pabalik ang acting nila sa totoong ugali nila. Ang pagmamakaawa ay naging galit. Ahas kang walang puso. Sigaw ni Pilar. Wala kang utang na loob. Sinusumpa kong hindi ka magiging masaya habang buhay. Walang hiya ka. Hagulgol ni Laura. Hindi kami aalis dito. Kapatid ko pa rin ang asawa mo. Wala kang karapatan. Ah, ganun ba? Nagkibit balikat ako. E di hihingi tayo ng tulong. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan ang admin. Lobby ng condo. Hello, security. Ako po si Lucia Garcia, unit owner ng 254. May 3 estranghero rito sa unit ko na ayaw umalis. Pwede bang magpadala kayo ng guard para paalisin sila? Opo. Salamat. Makalipas ang 5 minuto, dumating ang head of security at 3 matipunong gwardya sa pinto ko. Good evening, Ma'am Garcia. Ano pong maitutulong namin? Good evening po. Ang 3 ito, turo ko sa kanila, ay hindi ko pamilya. Sinabihan ko na silang lisanin ang property ko, pero ayaw nila. Paki-eskortan po sila palabas. Binalingan ng head of security sina Daniel. Sir? Ma'am? Pakiusap po sumama na kayo ng maayos. Private property po ito ni Ma'am Garcia. Kung ayaw niyo pong umalis, mapipilitan kaming gamitin ang puwersa. Dahil dito, alam na nilang hindi na nila kayang lumaban. Hysterical na umiyak si Laura. Naglupasay naman si Pilar sa sahig. Nag-iinarte ulit. Diyos ko. Ang manugang ko, pinapalayas ang biyenan niya.
Mga kapitbahay, tingnan niyo ang kawalang hiyaang ito. Pero sanay na ang mga guard sa ganyan sa BGC. Hinawakan siya ng dalawang malaking guard sa magkabilang braso, at kinaladkad palabas kahit nagpupumiglas siya at nagmumura. Inalalayan ng isa pang guard si Laura. Si Daniel na lang ang natira. Tiningnan niya ako ng pinaghalong galit at kawalang pag-asa. Lucia, pagsisisihan mo to, banta niya. Ikaw ang magsisisi. Hindi ako, sagot ko. Hinila na ni Daniel ang mga huling bag. Nang sumara ang pinto ng kondo, hinihiwalay ako sa magulo nilang mundo. Nakaramdam ako ng kapayapaang walang kapantay. Nakatayo ako sa gitna ng sala, mas maluwag na ngayon, at huminga ng malalim. Napakatamis pala ng amoy ng kalayaan. Ang kwentong ito ay maaaring naglalaman ng mga elementong piksyon, pero ang pangunahing layunin nito ay makapagbigay ng malalim na aliw at maghatid ng mahalagang aral patungkol sa buhay, pagpapahalaga sa sarili, at ang tapang na lumaban para sa sariling kaligayahan. Nang mapalaya sa luxury condo, gumuho ng tuluyan ang malaprinsesang buhay ni Daniel at ng pamilya niya. Ang luho at komportableng buhay na inakala nilang libre ay naging malayong pangarap. May dalang ilang bag ng damit at kaunting bariyang natitira. Hinarap nila ang malupit na katotohanan. Wala silang mapuntahan. Ang mga kamag-anak at kumare na laging pinagmamalaki ni Pilar dati ay iniiwasan na sila ngayon para makaiwas sa tsismis at abala. Walang gustong kumupkop sa pamilyang Batugan at walang pera. Sa huli, matapos ang ilang araw na pagpapagalagala at pakikitira, napilitan silang tanggapin ang realidad. Kailangan nilang umupa. Pero sa liit ng pera nila, bed space o maliit na kwarto lang sa squatters area o squatter-like na lugar ang nakaya nila. Lumipat sila sa isang 20-foot square meter na kwarto sa isang lumang bahay na ninilaw ang pader, sira-sira ang tiles, at gawa sa manipis na plywood ang kisame. Ang 3 taong sanay, sa higit 100 DSQ. Na kondo ay siksikan sa mainit at masikip na espasyo. Ang banyo ay common CR sa labas na mabaho at madalas nawawala ng tubig. Ang drastikong pagbabagong ito ay tuluyang nagpasabog sa lahat ng itinatagong galit nila sa isa't isa. Nang nakikinabang pa sila sa pera ko, solid ang alyansa nila laban sa akin. Pero nang mawala ang grasya at makaharap nila ang kahirapan, nagkawatak-watak sila. Ang mga linta, dahil walang dugo na masipsip, ay sinimulang sipsipin ng isa't isa. Ang unang sumuko ay si Pilar. Nawala ang buhay reyna, at ang pagrespeto ng mga kumare niya, kaya naging mainitin ang ulo niya, at laging nanunumbat. Ibinuhos niya ang frustration sa anak, na itinuturing niyang walang kwenta. Isang gabi, habang kumakain ng kanin at konting gulay, hinampas niya ang lamesa. Tingnan mo kung anong pinapakain mo sa amin. Para tayong mga baboy. Pinalaki kita at pinag-aral, para lang patirahin ang nanay mo sa ganitong basurahan. Walang kwenta. May asawa ka na sanang mayaman, hindi mo pa nabakuran. Nakikita mo na. Si Daniel, nagulat pa sa pagkawala ng kanyang asawa't bahay, at pagod sa panunumbat ng ina, ay nawalan na rin ng pasensya. Sinagot na niya ito. Tama na, Mama, pagod na ako. Kung hindi dahil sa inyo ni Laura, kung hindi niyo siya binalahura, hindi tayo hahantong sa ganito. Kayo ang nagpalaya sa kanya, gamit ang ugali niyo. Tapos sa akin niyo isisisi? Abot sumasagot ka na. Walang hiya ka. Laging siya ang pinagtatanggol mo. Ngayong umalis na siya, hinahanap-hanap mo pa. Walang kwentang babae yon. Ipaghahanap kita ng iba na mas magaling sa kanya. Maghahanap. Gamit ang ano, wala tayong pera. Hindi nga natin alam kung may kakainin tayo bukas. Sigaw ni Daniel na desperado. Ang pag-aaway ng mag-ina ay naging araw-araw na eksena. Ginagawang impyerno ang maliit na kwarto. Hindi rin nagpahuli si Laura. Dahil wala ng luho, naging irritable siya. Wala siyang ginagawa. Maghapon siyang nakahiga at nagse-cellphone, nagrereklamo. Ang katamaran niya ay naging tinik sa lalamunan ni Daniel. Isang araw, nang makitang naka-order pa si Laura ng bagong lipstick pa utang, sumabog si Daniel. Hinablot niya ang phone ng kapatid. Baliw ka ba? Halos wala na tayong makain tapos bumibili ka ng makeup? Akin na yan, sigaw ni Laura. Lipstick lang yan. Babae ako. Paano ako haharap sa mga tao nang hindi maayos? Haharap saan? Tambay ka nga lang eh. 25 anyos ka na, pero umaasa ka pa rin sa nanay at kuya mo. Wala ka bang hiya? Bukas na bukas maghanap ka ng trabaho. Ayoko nga. Bakit ako magtatrabaho? Dati sagot ni Lucia lahat.
Kung naghihirap ako ngayon, kasalanan mo yan, kuya. Dahil inutil ka. Ang sinabing iyon ni Laura ang nagpatid sa PC. Abat ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Sa galit, nasampal ni Daniel ang kapatid. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa maliit na kwarto. Napahawak si Laura sa mukha at umiyak ng malakas. Nang makita ni Pilar na sinampal ang anak niya, sinugod niya si Daniel kinalmot at pinagmumura. Nag-away silang tatlo, nagsigawan at nagsakitan. Nagkagulo ang buong kwarto. Ang pamilyang akala nila ay matatag, ay winasak ng kahirapan at pagkamakasarili. Naging magkakaaway sila. Ang pamilyang binuo nila sa kasinungalingan at interes ay nasira mismo mula sa loob. Wala na akong kailangang gawin. Ito na ang parusa nila, isang brutal at mapait na karma para sa mga taong sanay mabuhay sa pawis ng iba. Araw ng pagdinig para sa annulment. Legal separation. Madilim ang kalangitan at makulimlim. Pumasok ako sa sala ng husgado, ng kalmado, at may determinasyon. Sa tabi ko, ang abogada kong matalino at veterana. Handa ako sa lahat, dala ang mga solidong ebidensya. Hindi ako narito para makipagtalo, narito ako para tuldukan ang lahat. Sa kabilang banda, mukhang losyang at haggard si Daniel. Ang mga mata niya ay hindi nagmamakaawa, kundi puno ng poot. Kasama niya ang abogadong mukhang baguhan. Sina Pilar at Laura ay nakaupo sa likuran. Masama ang tingin sa akin. Nagsimula ang pagdinig. Inilatag ng abogado ni Daniel ang argumento nila at napakakapal ng mukha nila na napangiti na lang ako. Inakusahan nila ako ng pangangalunya o pakikiapid habang kami ay kasal. Sinabi nilang kaya raw ako nakikipaghiwalay ay dahil may mayaman akong kinakasama. Ginagamit ko raw ang pera ni Daniel para buhayin ang kabit ko. At humihingi pa sila ng moral damages. Bilang ebidensya, nagpakita sila ng mga litrato ko, nakasama ko ang mga business partners ko, o nakikipagkamay sa mga kliyente sa airport, mga litratong in-edit, para magmukhang mali. Pinakinggan ko ito, nang walang karereaksyon. Nang matapos sila, tumayo ang abogada ko, kampante at kalmado. Una, nilinaw niya kung sino ang may-ari ng kondo. Ipinresenta niya ang titulo ng lupa, na nagpapatunay na binili ko iyon, bago pa man kami ikasal. Kaya, exclusive property ko ito. Tiningnan ito ng judge at tumango. Pangalawa, pinasinungalingan niya ang isyu ng pakikiapid. Naglabas ng mga emails at testimonya na nagpapatunay na purely professional ang mga litrato. Sa kabilang banda, patuloy ng abogada ko, may matibay kaming ebidensya na ang nasasakdal na si Daniel ay nagsagawa ng domestic violence, pagbabanta, at attempted theft o pagnanakaw. At ibinigay na ang final blow. Ini-play sa projector ng korte ang video na nai-record ko noong gabing yon. Ang video kung paano iaakma ni Daniel ang kamay niya para sampalin ako, ang boses niyang nananakot at ang panunulsol ng nanay niya. Umugong ang bulungan sa korte. Namutla ang abogado ni Daniel. Napayuko na lang si Daniel at tinakpan ang mukha gamit ang kamay. Tinapos ng abogada ko, Your Honor, sino po ang totoong biktima rito? Sino ang dumanas ng moral damage? Ang kliyente ko ay hindi humihingi ng danyos. Isa lang ang hinihingi niya, mapawalang bisa ang kasal na ito at matapos ang toxic na relasyon. Mabilis ang naging hatol. Binasa ng judge ang desisyon gamit ang matigas na boses. Ang petisyon para sa annulment na isinampa ni Lucia Garcia ay pinagbibigyan. Lahat ng hinihinging claims ni Daniel Martinez ay ibinabasura. Ang lahat ng court fees at gastos sa pagdinig ay sasagutin ng nasasakdal. Pak! Tumunog ang martilyo ng judge, isinasara ang kaso. Nakahinga ako ng maluwag. Nakita ko ang hustisya. Paglabas ko, nakita ko si Daniel, na nakayuko sa upuan niya. Hindi lang siya umuwing walang dala, nabaon pa siya sa utang para bayaran ang korte. Ang huli niyang sugal ay talong-talo. Ito ang presyo ng kasinungalingan at pang-aabuso. Lumakad ako palayo nang hindi lumilingon. Iniiwan ang pamilyang sumira sa sarili nilang kinabukasan. Ang pagkatalo nila sa korte ang huling kuko sa kabaong, na lalong nagpalubog sa pamilya ni Daniel. Wala nang pag-asa na makakuha ng pera sa akin. Tuluyan nang nagpakalugmok si Daniel. Naging manginginom siya, pinabayaan ang trabaho, at makalipas ang isang buwan ay natanggal sa trabaho. Walang pera, walang bahay, walang asawa, at walang karera na pilitan siyang pumasok sa mga trabahong dati ay minamaliit niya. Naging delivery rider at construction worker siya,
Nagpapakapagod sa init ng araw para sa kakarampot na sweldo. Mabilis din ang pagbagsak ng kalusugan ni Aling Pilar. Ang pamumuhay sa maruming kwarto, ang pagkaing walang nutrisyon, at ang matinding sama ng loob ay nagpalala sa high blood niya. Isang gabi, na-stroke siya. Naisalba man siya sa ospital, kalahati naman ng katawan niya ay na-paralyze at na-bedridden siya. Naging doble ang pasanin ni Daniel. Nagtatrabaho habang nag-aalaga ng lumpong ina. Siya na ang gumagawa ng mga gawaing bahay na dati ay ayaw niyang gawin, nagluluto, nagpapakain, nagpapaligo, at nagpupuna sa nanay niya. Dahil sa matinding pagod at kahihiyan, tumanda ang mukha niya ng mabilis. Dahil walang pampagamot, lalong lumala si Aling Pilar, hanggang sa namatay siya isang maulang gabi, nagtuldukan ang buhay niya, na puno ng pagiging gahaman at pagkakamali. Tungkol naman kay Laura, dahil walang sumusuporta sa kanya, napasama siya sa maling barkada, nabaon sa utang, nasangkot sa gulo, at dahil walang gumagabay sa kanya, naging madilim at walang direksyon ang buhay niya. Siningil na sila ng tadhana. Bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng trahedya sa huli, trahedyang bunga ng sarili nilang mga desisyon. Nagtanim sila ng hangin, umani sila ng bagyo. Nalaman ko lang ang lahat ng ito mula sa isang common friend. Hindi ako nakaramdam ng saya o satisfaction. Tahimik na kalungkutan lang. Bayad na ang lahat ng utang. Ang madilim na kabanata ng buhay ko ay tuluyan ng nagsara. Matapos isara ang pinto sa nakaraan, pakiramdam ko ay muli akong pinanganak. Ang pasan kong krus ng 3 taon ay naglaho na. Malaya na akong maging ako si Lucia Garcia. Independyente, matapang, at malaya. Ibinenta ko ang kondo sa BGC dahil sa masasamang alaala at, gamit ang pera at ipon ko, bumili ako ng mas maliit pero magandang penthouse na may magandang view. Inayos ko ito sa gusto kong estilo at ginawa itong sarili kong sanctuary. Umangat ng husto ang karera ko. Ibinuhos ko ang oras ko sa trabaho kaya naging matagumpay ang mga projects ko. 1 taon matapos ang annulment, na-promote ako bilang Vice President, isa sa mga pinakabata at pinakamatagumpay na babaeng direktor sa aming industriya. Pero hindi lang sa trabaho ko, natagpuan ng kaligayahan. Natuto akong mahalin at alagaan ang sarili ko. Pumasok ako sa yoga at cooking classes. Mas binigyan ko ng oras ang mga magulang ko at isinasama ko sila sa mga out-of-town trips. Ang makita ang mga ngiti nila ng pride ay nagpatunay na tama ang desisyon ko. Ang buhay ko ngayon ay puno ng payapa at maliwanag na mga araw. Mas maganda ako, mas may kumpiyansa, at mas mayaman hindi lang sa bulsa kundi pati sa kaluluwa. Naintindihan ko na ang halaga ng babae ay hindi nasusukat kung gaano kadami ang isinasakripisyo niya para sa iba, kundi kung gaano niya pinapahalagahan ang sarili niya. Ang mga sakripisyo ay dapat inilalaan muna sa sariling kaligayahan. Dahil kapag masaya ka, tsaka mo lang maibabahagi ang kaligayahang yun sa mga taong karapat-dapat. Hindi ako nagmadaling maghanap ng bagong pag-ibig. Inenjoy ko ang pagiging single, malaya, at puno ng kulay. Ngunit naniniwala ako na balang araw, may isang lalaking naghihintay para sa akin. Isang lalaking mamahalin ako kung sino ako, rerespetuhin ang pangarap ko, at bubuo ng isang hinaharap na nakabase sa pantay na pagtingin at paggalang. Nakatayo sa balkonahe ng penthouse ko, tinitingnan ang mga ilaw ng syudad, napangiti ako. Bumangon ako mula sa abo ng nasirang pagsasama at naging mas makinang na bersyon ng aking sarili. Ang nakaraan ay naging isang mahal na leksyon at ang hinaharap ay isang blankong papel, nag-aabang na masulatan ng mas maiinam na kabanata. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Lucia. Mula sa kadiliman ng bulag na pagsasakripisyo hanggang sa liwanag ng pagpapahalaga sa sarili.